beloved Boss Mike Cervera. May bagong chika, mga kababayan ko. Ang bilis, no, ng mga nangyayari ngayong araw, ano? Grabe, talagang matindi, mga kababayan ko. Kanina lang ho, mga kababayan, ay binalita na nga natin itong pagkakasibak ni General Torre. At ngayon, mga kababayan, nakalap tayo ng mga chismis, ano? Nako, mga kababayan ko, matindi ito. Grabe. Ayan na nga, mga kababayan. Oo, si General Torre ay meron na hong bagong di umanong magiging assignment, magiging posisyon. O ano kaya, mga kababayan, sa palagay nyo? Ano kaya ito? Oo, nagsisimula daw sa department. Yan, mga kababayan, Oo, sa department, sa letter D. Ano kaya yan, mga kababayan ko? D. So yan, mga kababayan, hulaan nyo na lang. At eto na nga, mga kababayan ko, may bago ng PNP Chief, General Nartates, kapalit ni General Torre. Alam nyo naman, ano? Si General Nartates, yan ho yung kanyang inilipat Ano? At yan na rin po, mga kababayan, yun din pong dapat daw di umano na hindi, yan dapat talaga daw ang kapalit at magiging PNP chief na. Hindi daw si General Torre. Dahil nga po, mga kababayan, alam naman natin na isang matapat na tagasunod ni Pangulong Bongbong, itong si General Torre, kaya daw ho ito ay naluklok bilang PNP chief. At dumating nga, mga kababayan, ngayon ay sinibak. Sinibak ho si General Torre ngayong araw. Ano? So yan, mga kababayan, bago po tayo magchismisan, mga kababayan, sabi ni Jojo Chavez, mag-like po muna tayo. Nako, mga kababayan, maganda ho itong tatalakayin natin. Nako, marami kayong malalaman, Eto na, mga kababayan, ang katotohanan. Grabe, mga kababayan ko, Oo, talagang etong pagkakasibak ni General Torre nga, mga kababayan ko, ay viral ngayong araw, ano? Oo, buti na lang tayo, mga kababayan, na una-una tayo ng konti, no? So, mga kababayan ko, sa palagay ho ninyo, tanong ko lang, kung meron hong bagong posisyon na pag hahawakan ni former na ngayon, ano? Former PNP Chief General Torre. Saan kaya ito, mga kababayan? Ngayon, mga kababayan ko, kayo ang tatanungin, saan kaya, mga kababayan, saan kaya ang posisyon? Anong posisyon? Anong departamento ang panghahawakan, at pamumunuan ni General Torre? Sa palagay ho ninyo, paki-comment naman, mga kababayan. At nauna na ho dyan, mga kababayan, eto nga ho, si General Nartates, yan, mga kababayan, no? Oo, si General Nartates ho, mga kababayan, ay ang papalit. Sabi rito, breaking news, mga kababayan. Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates replace. Mga kababayan. Di ba? Replace Police General Nicolas Torre III as the head of the PNP following the letters relief from the post, DILG Secretary John Vic Remulla said. Sabi ho, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan ko, marami ho na mababakante. Maraming mababakante sa gobyerno, lalong-lalo na ho sa gabinete. Mga kababayan, nandiyan pa rin ang pagiging NBI director. Mga kababayan, ano po? At nandyan din ang DPWH, nanganganib din ho yan na dapat palitan. Mga kababayan ko. Ngayon, ang tanong, saan kaya, mga kababayan? Kung ang chismis ay meron ho siya na posisyon, etong si General Torre, mga kababayan, na pamumunuan. Nako, mga kababayan, sa totoo lang, excited ako dyan, Kasi talagang viral na viral
tingnan nyo ho mga kababayan ko, ha? Tingnan nyo ho ito. Yan, pasok! Naku po, inang! Pinakamalaking balita ngayon! May sinibak! May sinibak sa PNP! Sino ang sinibak? RH14, Let Narciso, Camillet! Late na sila mga kababayan. Late na. Back si General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamela na siya ring nakapirma sa lumabas na papel mula sa Office of the President. So mga kababayan, yung pong pinakita natin sa mga hindi ho nakapanood at nakapanood. Sa mga hindi nakapanood at nakapanood kanina ng live natin, kaninang maaga, yung pong sinasabi na peke daw yung dokumento, ayan, napatunayan na ho natin na totoo, mga kababayan. Tanggalin na ho natin sa picture na fake news po yung dokumento na pinakita natin noon, mga kababayan. Kasi ultimo yung GMA News, binalita na rin po ito. At ngayon, mga kababayan, halos lahat ng pahayagan, mainstream media, kahit sa social media, ay laganap na ho itong totoong dokumento na to na galing sa opisina ng Pangulo sa pamamagitan po ni E.S. Bersamin. Nako, mga kababayan. Tuloy. Sasanrin si Torre na tiyakin ang maayos na turnover ng lahat kabilang ang mga dokumento at impormasyon para sa tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng serbisyo ng PNP. Yan, mga kababayan, binalita na rin ho natin yan, Di po ba? Oo, na-vlog na ho natin yan kanina sa mga hindi pa ho nakapanood, Para ho maunawaan nyo maigi kung saan tayo nag-umpisa, kailangan nyo pong mapanood yung una. Yung pong kanina, mga 8:00 pasado na nung nag-live tayo kanina. Yung po yung una, ito part 2 na ho ito, Part 2 na ho ito, mga kababayan. Sino kapalit? Sino kapalit? Nako. May kapalit? Yes. Ha? Sino ang kapalit? Wala pang binanggit. Yan, kita nyo, late na late sila, di ba? Wala pa raw binabanggit, pero mga kababayan, si General Nartates na nga daw po ang hahalili dito po kay General Torre. Nako, mga kababayan ko, para bang ngayong araw katatapos lang ng National Heroes Day ang daming kontrobersya, Napakaraming kontrobersya. Di po ba, mga kababayan ko? Eto ho, mga kababayan, para lang ho may konting background ho kayo. Itong si General Nartates ay PMA years. Natalakay din natin to kung bakit ba hindi siya yung napili at bakit si General Torre na taga PNPA. Ano po? So yun ho magkaiba ho ng kanilang pinanggalingan na pinag-aralan, na alam nyo naman sa iba, big deal yan, pero dapat hindi na kasi. Nagiging big deal po kasi sa mga opisyales, kaya nga ho nagkaroon ng kauna-unahan na naging PNP chief na galing sa PNPA. Dahil po, mga kababayan, lagi, hindi napapatid yan, mga kababayan, na laging taga-PMA yung laging nagiging PNP chief. Nako, mga kababayan, issue. PMA versus PNPA, yan yung nangyari nung nakaraan na naluklok itong si General Torre. Di po ba, mga kababayan ko? Nako, mga kababayan, eto na. Ngayon, eto na. Eto na talagang viral na viral. Tingnan nyo, mga kababayan ko, hindi pa nga nila alam kung bakit at kung sino yung pong hahalili kay General Torre. Pasok. Yung papel pa lang, yung lumabas, Anthony at Jerry. Wala pang, yung dahil. Yan. Reason. Wala pang dahilan, wala pang nakakaalam. Opo, mga kababayan. Mamaya ho, mga kababayan, ay malalaman nyo na yung kabuuan. Sapagkat ho, naghahanda na ho ang DILG Secretary na magkaroon ng kanyang pahayag, patungkol dito sa mga nangyayari. Nako, mga kababayan, ano kaya? Ito ang tanong kasi, mga kababayan. Sa kabila ng mga viral na ito, tignan nyo. Ayan, Effective immediately. Nako, kita nyo, lahat ho ng radyo, pahayagan, mainstream media, TV, at social media, talagang balitang-balita na to. Itong relief order
laban dito kay Police General Nicolas Torre III. Nako. Sa dokumento na inilabas ng Office of the President na may petsang August 25, 2025, nakalagay dito na siya ay relieved bilang hepe ng PNP agad-agad para sa patuloy na episyente at epektibong delivery ng public services sa Kita nyo, no, mga kababayan, gamit-gamit din yung agad-agad. Parang forthwith ng no, mga kababayan, impeachment. PNP. Nakasaad dito sa dokumento na si Torre ay inaatasan na tiyaking magkakaroon ng proper turnover ng lahat ng mga bagay, dokumento at impormasyon. Yan. So natalakay natin huyang kaninang umaga, no, mga kababayan. Oo, yung pagta-turnover po ng lahat ng mga dokumento, ng mga impormasyon at kung ano-ano pang may kinalaman sa trabaho. Ano po, ay natalakay ho natin yan kaninang umaga. Balikan nyo na lang ho, mga kababayan, ha. Yung una, bago ho itong live na to, merong una tayong live. So ngayon, mga kababayan, eto pa, talagang viral, trending, talagang pinag-uusapan ngayon ito. Tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at kinumpirma po yan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Inaalam pa namin ang dahilan ng pag-relieve sa hepe ng PNP at sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag si Torre. Ivan, ano sabi sa inyo ni Secretary Bersamin? Wag kayong mga DDS, sabi ko sa inyo, wag kayong matutuwa, baka mamaya mapaso na naman kayo, ha. Baka mapaso na naman kayo. May plano ang Malacanang kay General Torre. Nagsisimo nga ito, mga kababayan. Si General Torre daw, andali nga, tapusin muna natin to. At tuloy-tuloy kong ikikwento sa inyo yung nakalap kong impormasyon, Nakalap po, marami po tayong nakalap na impormasyon, mga kababayan. Tulad ng pangako ko sa inyo kanina. Tapusin lang natin tong si Arn. Eto na. Bago tayo sumipawid, may umiikot na dokumento na nire-relieve nga si PNP Chief Torre. So minabuti natin kumpirmahin yung dokumento kay Executive Secretary Lucas Bersamin na paminsan-minsan nakaka-text naman natin. At kinumpirma po niya yung dokumentong yan ay lehitimo at pirmado niya. Nako, mga kababayan. So ayan ulitin ko lang. So okay na tayo dun sa dokumento. Establish na natin na legit ito, mga kababayan. Tulad ng mga hinala, hinuha, o akala ng marami nating mga kababayan na ito daw po ay gawa-gawa lang o fake news daw. So ngayon, mga kababayan, tanggalin nyo na ho yun. Tanggalin nyo na. Sapagkat ito'y napatunayan na totoo. Ngayon, eto na. Mga kababayan ko, bago tayo mag-umpisa para hindi nagrareklamo si Pachuchay, isang like naman ho dyan, isang like lang ho. So, eto na, mga kababayan, ang nakalap nating mga, ito'y nakalap natin sa mga chismoso at chismosa. Wala akong papangalanan bago ako nag-live, meron po akong kausap na isang abogado. Kilalang abogado po ito, mga kababayan. Shoutout po kay Attorney DJ Jimenez. Naku, napakatagal naming nag-usap. So ngayon, eto na, mga kababayan ko. Ayon sa ating bubuit, mga kababayan, kung inyo raw pong mapapansin, si General Torre, mga kababayan, ay tahimik na nagja-jogging lang. Mga kababayan? Ito po, ilang araw na daw ho na alam pala netong si General Torre, itong mga mangyayari. Nako, kita nyo, mga kababayan ko, kung matagal na palang alam ni General Torre, itong mangyayari na ito, bakit napapangiti pa? Nakita nyo naman kahapon, may pa-jogging-jogging pa. Di ba? May patakbo-takbo pa. Ilang araw na ho pala na alam ni General Torre itong mangyayari. Nako, mga kababayan ko. Ngayon, ang tanong. Ang tanong mga kababayan. Pagka ba ito'y pag-alis ni General Torre sa kanyang opisina. Ngayon, ngayong araw. Kapag ka po ba nawala siya sa kanyang opisina sa pagiging PNP chief niya, mga kababayan, saan po siya pupunta?
Naku, mga kababayan, ito ang ating nakalap na balita. Nakalap na chismis. Di umano. Eto mga kababayan, lagyan natin ng di umano kasi ayokong pangunahan. Yung pong isisiwalat o sasabihin o dapat na mangyari. Ano? Ha? Dapat na mangyari. Mukhang may mga mukhang may nakakaamoy na ho ng aking mga sasabihin. Ano? Mukhang may mga dito nagko-comment sa comment section na mukhang may mga alam na rin. Ano? Eto mga kababayan ko, bigyan ko na lang muna kayo ng malupit na clue. Naku, mga kababayan. Clue! Mag-uopisina na po. Ito pong ating idol na si General Torre. Dito po, mga kababayan, matatagpuan sa Quezon City. Yan, mga kababayan. Oo. At matatagpuan. Oo. Malapit na malapit po sa kahabaan ng Quezon Avenue. Naku, mga kababayan ko. Ano-ano kaya yung mga yan? Ha? Ano-ano kaya yung mga sangay ng gobyerno na nandiyan po sa may Quezon City at malapit na malapit po diyan po sa kahabaan ng Quezon Avenue. Yan po. Oo. Yan po ay yan po ay galing mismo sa ating reliable source. Oo. Mga kababayan, yung mga nagpipid sa atin, alam nyo naman, nagkakatotoo. So, gamitin nyo na yung Google, mga kababayan. Gamitin nyo yung Google para makita nyo kung ano po ba yung mga nandiyan, malalapit, na mga ahensya ng gobyerno sa kahabaan ng Quezon Avenue. Naku, mga kababayan ko, sino kaya, ano kaya, at saan kaya? Mga kababayan, ako. Sos, mga kababayan, ang alam ko lang talaga dyan, parang ako si Mariano. Yung Pegasus, alam ko yun, Nasa Quezon Avenue lang yun eh. Di ba? So mga kababayan, alam nyo na po ba? Ang NBI nasa daw, top hindi ho, Ang NBI meron din po yan sa may malapit sa Quezon Ave. Oo. Yung po yan liliko kayo sa may Araneta Avenue. Di po ba mga kababayan? Araneta ba yun? Basta yun. Oo. O Sergeant Rivera ba yun? Kung anong yun. Malapit na malapit lang yun eh. Mula dun sa Commonwealth, mula dun sa may Quezon Avenue, nasa corner po yan ng Araneta ba yun at saka ng Quezon Ave, Meron po doon, NBI, At meron din po mga kababayan ko, na nasa malapit din. Ang alin, mga kababayan, DILG. Nako, mga kababayan ko. Ngayon, ang DPWH nasaan? Mga kababayan. Ako. Hindi kaya mga kababayan Kasi ang sabi sa akin ng ating bubwit, eto clue lang clue. Ang magiging posisyon daw, di umano, ni General Torre ay yung pong iikot-ikot sa mga LGU. Mga kababayan, yung iikot-ikot daw po sa mga mayors. Nako, mga kababayan, parang alam nyo na yan, Parang alam nyo na yan. Kung ito ay iikot-ikot sa mga mayors, sino ho yun? Nako, mga kababayan ko, alam nyo na, so ibig ba sabihin kung masisibak din o maaalis din yung pong kasalukuyan ngayon na namamahala o pinuno ng departamentong umiikot-ikot daw sa mga kapulisan, mga mayors. Kapulisan tuloy.
Mga kababayan, ano? Kung ito'y iikot-ikot sa mga mayors, mga kababayan ko, tugma yung sinabi natin kaninang umaga. Tugma po mga kababayan, yung sinabi natin kaninang umaga, na talagang etong pagrarambol ng pagpapalit-palit ng mga posisyon, ng mga tapat kay Pangulong Bongbong ay may kinalaman sa kanyang sinabi kahapon. Sino ho sa inyo nakapanood kanina? Aber? Sino ho? Dahil ho kayo makaka-relate dito sa sasabihin ko. Sino ang mga nakapanood kaninang umaga? Oh, press 1 naman dyan, mga kababayan. Press 1. Ang sabi ko nga ho kaninang umaga, mga kababayan ko, ito po'y hindi ako naniniwala na walang plano si Pangulo. Sapagkat mga kababayan, ayan, sila Raymond Mercado, yan, sino pa, napakarami nyo. Di ba sabi ko sa inyo, i-connecta ninyo sa pahayag ni Pangulong Bongbong na kailangan may managot sa lahat ng mga pangyayaring pagnanakaw, pangungurakot at etong sindikato sa flood control project. Naku, mga kababayan ko, mukhang talagang ang Pangulo ay seryoso, seryoso dito sa binitawan niyang salita. Sabi nga natin kaninang umaga, mga kababayan, kung wala hong mapapanagot ang Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo ang nagbunyag at nagumpisa para ho isiwalat ang mga anomalya. Pagdating po rito sa flood control project, marami hong madidismaya sa kanya. Ano po? Our beloved Boss Mike Cervera.